Manakanak ang Anggo, ang nahimigan ni Sarah sa anak niyang si Trisha. Hanggang sa tuluyan na itong nagising. Thanks God. You're awake ha, tugon nito na mahigpit na ginagap ang palad niyang nasa tabi. Maria, nasaan po ako? Tanong ni Trisha. Magpahanggang ngayon, ay nanakit ang magkabila niyang mukha, at hirap din siya sa paghinga. Hindi mo ba naalala? Si Marcus ang asawa mo, pinagtangkaan kanyang patayin. Nanlalaki ang mga mata, na nasabi ng ginang sa anak. Awang-awa ito sa sinapit ng anak sa asawa nito. Masakit sa tulad niyang ina, na makitang nasasaktan ng ibang tao ang anak niya. Kita niya ang pagkagat ng ibabang labi ni Trisha, kasunod yun ang sunod-sunod na luhang damaloy, sa magkabilang pisngi nito. Sana anak hindi na lamang kami permayag, napakasalan mo ang lalaking iyon, na kamantek ng samaire sa mga buhay natin. Nag-iiyak na rin na tugon nito, I'm sorry Maria, gumagaragal na sabi ni Trisha. Kitang-kita ni Trisha, ang pag-aalala sa mukha ng ina. Hinaplos naman ng ginang ang ulo ni Trisha. Okay lang anak, pero please, mangako ka na hindi ka na makikipagkita kay Marcus. Pakiusap, hiling ng ina. Opo mama, naiusal ni Trisha. Muli niyang ipinikit ang mga mata, tuluyang hinila ng antok ito pagkatatapos. Maya-maya'y naramdaman ni Trisha, ang paghaplos ng isang magaan na palad sa mukha niya. Agad niyang iminulat ang mga mata, nang makita niyang si Marcus iyon. I'm so sorry Trisha, hindi ko sinasadya ang nangyari, sama mo ng asawa sa kanya. Agad ang pagbangon ng galit sa dibdib ni Trisha. Hindi mo pa rin ba sinasadya, na nakipagrelasyon ka sa secretary mo? Nagdaramdam na sambit niya. Wala kaming relasyon Trisha, maniwala ka sa akin. Umalis ka na, hindi na ako naniniwala sa'yo. Sobra na akong nasasaktan sa lahat. Sana, hindi na lamang kita pinakasalan. Sana, hindi na lamang kita nakilala, at sana hindi na kita minahal. Naghihinakit na hiyaw ni Trisha. Kita niya ang pagbalatay ng pagdaramdam, sa mukha ni Marcus. Maging siya man, ay nasasaktan. Sa mga nangyari, in the first stage of their marriage, ay grabe ng sakitan ang nangyayari, sa pagitan nilang mag-asawa. Mahal na mahal kita Trisha, ikaw na lamang ang mayroon ako, and inuulit ko, wala kaming naging relasyon ni Felicity. Oo inaakit niya ako, pero kahit na kailan, ay hindi ko siya pinatulan. Patuloy na pakikiusap ni Marcus. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Bitiwan mo ako Marcus, bitiw, sinungaling ka, hindi ako bulag. Nakita ko mismo, ng dalawa kong mata Marcus, na nakakandong ang babaeng iyon sa'yo, at nakita kong naghahalikan kayo. Tili ni Trisha. Agad naman nagsipasukan ang mga staff ng nurse. Kasunod ang mga magulang ni Trisha. Mahigpit na niyakap ni Marcus ang asawa, pilit na inilalayon naman ng mga staff nurse ito kay Trisha. Please hon, patawarin mo ako, mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Marcus. Umalis ka na Iho, kung ayaw mong ay pakulong ka namin sa ginawa mo sa anak namin. Wika ni Ginoong Richard. Naiyuko na lamang ni Marcus ang ulo, unti-unti na siyang bumitaw sa asawa, na nakatingin sa ibang direksyon. I'm sorry ulit Trisha, hindi kita susukan. Kahit ilang beses mo akong itaboy, pagkasabi niyo na'y mahinahon na naglakad si Marcus palabas. Mariin niyang naikuyom ang kamao, sa mga sandaling iyon, ay tuluyang humalagpos sa magkabila. Niyang mata ang tinitimping luha. Patuloy lamang sa pag-inom ng alak si Marcus, habang nakatanaw sa dagat sa labas. Maliwanag ang buwan sa gabing iyon. Tuluyan binuksan ni Marcus ang back door, hindi na nag-abalang isara iyon. Pasalampak siyang umupo sa buhanginan. Itinaas niya ang bote ng beer na hawak, ibinato na niya iyon dahil nasaid na ang laman. Hindi ni Marcus alam kung ilang bote ng whiskey na ang naubos niya. Gusto niya lang uminom ng uminom, hanggang makalimutan niya ang lahat ng masasakit na pangyayari sa buhay niya. Nanatili lamang siyang nakatanaw sa payapang dagat ng mga sandaling iyon. Ang mabining tunog ng paghampas ng alon, at ang malamig na simoy ng gabi ay ramdam niya. Mapait siyang napangiti, noong mga panahon na binili niya ang propriedad na iyon, ay ang asawa niya ang nasa isip. Alam niyang ikakatuwa ni Trisha ang lugar.
Hindi nga siya nagkamali, dahil nagustuhan iyon ni Trisha. Sa pagkaalala sa asawa, ay muling bumalik sa isip ni Marcus, ang mga nangyari noong nakaraan araw. Araw-araw siyang nagpupunta sa hospital, kung saan ito nakakonfine. Halos lagi siyang nagdadala ng mga bulaklak, at chocolates dito. Hindi rin pumapalya si Marcus, na humingi ng patawad dito. Ngunit sadyang matigas ito, hindi na niya alam ang gagawin. Sa ikalawang pagkakataon, ay inalis na siya ng ama sa pagiging CEO, sa kanilang mga kampanya. Lahat na rin ng mga credit cards niya ipina-offline nito. Ang pinakamasakit sa kanya, ang marinig sa bibig ng babaeng tanging minahal niya, na ayaw na nito sa kanya. Trisha, please, pakinggan mo naman ako, maniwala ka naman sa akin. Masama lamang siyang tinitigan nito, na natili itong tahimik. Ito ba ang gusto mo, ang maghiwalay tayo? Hindi mo na ba ako papatawarin? Naghihinakit na bigkas ni Marcus. Mas maganda nang maghiwalay tayo, kaysa naman nagkakasakitan tayo. Saka may ipapaalam pala ako sa'yo, biglang umiba ang tono ng tinig ni Trisha. Ano iyon? Kinausap ako ni Timothy kahapon, na nakita niya raw akong may kasamang ibang lalaki sa airport, at nalaman mo raw iyon. Dahil sa narinig, ay biglang naramdaman ni Marcus ang pamilyar na sakit, na naramdaman niya nang makita ang mga larawan na kuha ni Trisha, at ng lalaking iyon. Ayaw kong pag-usapan iyan, tayo ang mahalaga sa ngayon Trisha, pag-iwas na lamang niya. Pero kailangan mong malaman, kung sino si Marky sa buhay ko. Nag-igting ang panga ni Marcus, kulang pa ba ang mga masasakit na salita buhat rito? Bakit? Kailangan pa siyang saktan ng labis nito, sa pagpapakilala sa lalaking tingin niya ay karibal sa asawa. Sino nga ba siya Trisha? Siya ba ang boyfriend mo, bago tayo may kasal? Siya ba ang pipilin mo kaysa sa akin? Mas mahal mo ba siya? Alam ko na rin Trisha, na nakipag-deal ka kay dad, at pumayag ka na pakasalan ako, para hindi ako mawalan ng mana, alam ko rin balang araw na iiwan mo ako. But please listen to me, mas importante ka sa lahat ng anuman bagay dito sa mundo. Give me another chance hon please, mahabang salaysay ni Marcus. Mapait na napangiti si Trisha, habang nakatitig rito. Oo, mas pipiliin, at mas mahal ko so Marky, kaysa sa iyo Marcus. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ko makakaya na magpatuloy sa buhay, noong mga panahon na ipinagtabuyan mo ako. So you really love that guy. Masakit ni Marcus na sambit. Labis-labis na ang sinabi ni Trisha. And he's dying inside. Tumayo na siya, at tumalikod. Para sa kanya, wala nang saysay ang lahat, kung hindi rin pala siya mahal ng asawa. Marcus, si Marky, anak ko siya, bigla ang ginawang paglingon ni Marcus. Tuluyan nang nangunot ang noo niya. What did you say? Noong naghiwalay tayo, nabuntis mo ako, si Marky anak mo siya. Natigagal naman si Marcus, at tuluyang hindi nakahuma sa sinabi ng kaharap. Napakurap-kurap, sa harap ni Trisha si Marcus. Hindi niya alam kung paniniwalaan siya nito, sa mga sinabi. Pero at least, makakahinga na siya ng maluwag, na sa wakas nasabi na rin niya rito na may anak sila. Ngayon, kahit maghiwalay sila, ay naibigay niya rito ang ninanais, para hindi ito mawalan ng mana. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Malamig na tugon ni Marcus. Si Trisha naman ngayon ang natigilan, sa biglang pag-iba ng tono ni Marcus. Nasa mukha nito ang galit. Magsalita ka Trisha, bulyo ni Marcus. Nagunlantang pa siya sa lakas ng boses ni Marcus. Huminga muna ng malalim si Trisha, bago magumpisang magsalita. Dahil sa kahilingan ng daddy mo Marcus, gusto niyang maging maayos muna ang pagsasama natin, bago ko sabihin sa'yo na, ngunit hindi na siya pinatapos ni Marcus sa pagsasalita. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko Trisha, sa paglilihim niyo sa akin ng tungkol sa anak natin? Nakatulong ba? Di ba? Hindi. It become more worse. Dahil maski ang naging sakit mo noon, ay inilihim mo pa sa akin. Kinailangan ko pang kumuha ng mag-imbestiga, para malaman ko iyon, masakit na linteniya ni Marcus. Tuluyan na itikom ni Trisha ang bibig. Muli na naman nagsalita ang kaharap, ngayon mababa na ang tinig nito. How come na mas pinanagan mo ang magaling kong ama, na walang ginawa kong dikontrolin? Ako, magmula pagkabata Trisha. Alam mo iyan hindi ba?
Sana sinabi mo na lang agad sa akin, para hindi na ako nag-conclude ng nag-conclude. Ganyan ka na ba kawalang tiwala sa akin, na kahit mag-asawa na tayo, na kaya mo pang baliwalain ang mararamdaman ko? Kaya sige, ibinibigay ko na ang kalayaan na ninanais mo, starting this day, ay hindi na kita kukulitin. Goodbye wifey. Pagkatapos nyon, ay tuluyan ang lumabas si Marcus, naiwan si Trisha, na hindi makapaniwala. Hanggang sa tuluyan naglandas sa magkabilang mata niya ang luha. Nadatnan naman siya ni Marky sa ganoong senaryo, agad siyang nilapitan nito. Bagamat nasa edad 15 pa lamang ito, ay maliwanag na rito ang napagdaanan ng ina. Lalo na sa kanyang ama. Kaya nagtanim ito ng galit sa mahabang panahon. Mom, are you okay? What happened? Sunod-sunod na pagtatanong ni Marky. Agad ang pag-angat ng mukha ni Trisha, kitang-kita ni Marky ang paghihirap sa mukha ng ina. Si Marcus, anak, sinabi ko na ang tungkol sa iyo, please kausapin mo naman siya para sa akin. Samamon niya, agad ang pagsasalubong ng makapal na kilay ng binata. Maging ang maamong mata nito, na minana sa ama, why nahalinhinan ng galit. But why? Hindi ba siya ang dahilan, kung bakit ka naririto mom? Look at yourself, halos hindi na ikaw ang nakilala kong ina. Dahil sa lalaking iyon, nahihirapan ka, and I really hate him for that. Gigil na soata ng binata. Please Marky, ama mo pa rin siya, at ang problema namin, ay hindi mo na dapat intindihin. Pakiusap ni Trisha. Hinawakan pa nito ang braso ng anak. No mom, dapat pagbayarin niya ang lahat ng mga ginawa niya sa iyo. Huwag mo rin ipipilit sa akin na tanggapin siya, dahil kahit na kailan, ay never siyang naging ama sa akin. Pagkasabi nyon, ay tuluyang nitong niyakap ang ina. Awang-awa na si Trisha rito. Please son, kahit isang beses lang, ay kausapin mo siya, nagmamakaawa ako. Patuloy na pakikiusap ni Trisha. Hindi ni Marky alam, kung bakit ganoon na lang ito makiusap. Ganito ba talaga kamahal ng mommy niya ang ama, kaya ba, all this year, ay walang pinayagang ibang lalaki ang mommy niya sa buhay nito. Kahit ang totoo, may ibang mas deserving naman talaga para sa ina, dahil kahit kailan, hindi pala nakalimutan nito ang ama niya, na wala nang ginawa kung disaktan ito. Para mapayapa ang kalooban ni Trisha, ay tuluyan pumayag si Marky. Pero unang beses lamang niyang pagbibigyan ito, pagkatapos nyon, ay pakikiusapan na niya ang ina na bumalik sa Amerika. Nagulat pa si Marcus, nang pagbukas niya ng pinto, ay nabungaran niya si Marky. Hindi siya agad nakahuma, titig na titig siya sa binata. Hay pasok ka anak, tila may baikig sa lalamunan, matapos na maamag ni Marcus ang tinig. Agad namang sumunod ito, at tuluyang naupo sa may sofa. Mabuti, at hindi ako agad nakaalis, may pupuntahan kasi ako. Balak ko na rin naman na dalawin ka sa North Shan Pamoso Resort, para. Ngunit naputol ang lahat ng sasabihin ni Marcus, nang magsalita ito. No need to do that, dahil pagkatapos ng pag-uusap nating ito, ay babalik naman na ako sa Amerika. Kasama ang mommy, naparito lamang ako, dahil nakiusap siya sa akin na kausapin ka. Nagpatango-tango si Marcus, parang may nakadagan na mabigat na bagay sa dibdib niya. Para sa kanya, napakasakit ang malamig na pakikitungo ni Marky sa kanya. Kahit hindi nito sabihin iyon, ay ramdam niya. Ganoon ba, kumusta si Trisha? May gana ka pang kumustahin si mommy, matapos ng ginawa mo sa kanya. Nanunoy ang bigkas ni Marky sa ama. Sa unang pagkikita nila ng ama, ay hindi maitatwang kahit galit na galit siya ritoy, naroon ang pakiramdam na natutuwa siya kahit paano, at nakilala niya ito. Pero hindi mabubure sa isip niya, ang mga nalalaman tungkol sa ama. Isa lang ang nasa isip niya, malupit, at laging sinasaktan nito ang ina niya. Marky, anak, hayaan mo sanang ipaliwanag ko sa'yo, kung bakit ko iyon nagawa sa ina mo, patuloy ni Marcus. Ano ang may dahilan mo, hindi ba nakadroga ka, noong binugbog mo siya? Pinagbintangan mo pa siyang nanlalaki. Hindi na napigilan isigan ni Marky. Kitang-kita ng binata ang pag-iiba ng ekspresyon ng ama. Tila ba nadagdagan ang edad nito? Nasabi ko lamang iyon, dahil napagkamalan kong lalaki kanya anak. Pero inihingi ko na iyon ng patawad, mahal ko ang mommy mo, gusto kong mabuo tayo,
bilang isang tunay na pamilya sinserong lahad ni Marcus. Nakita niyang napakurap-kurap si Marky, at tila nagpipigil na maiyak. Kung mahal mo talaga ang mommy, hindi mo siya sasaktan. Kung gusto mo talagang magkaayos tayo, at mabuo bilang pamilya, ay ayusin mo muna ang buhay mo. Baka sakaling mapatawad pa kita, at matanggap na ama ko. Pagkatapos nyon, ay nagpaalam na itong aalis na. Malungkot naman na tinanaw ni Marcus ang papalayong anak. Nanatili pa ring nakatunghay, sa madilim na langit si Marcus. Tuluyan ng tinakpan ng ulap ang buwan, at mga bituin. Isang buwan na magmula nang umalis sa bansa, at lumipad papuntang Amerika ang mag-ina niya. Sa totoo lang, habang pinapanood niya ang pagpasok sa entrance ng mga ito sa airport, ay para siyang sinasakal, na hinayaan niyang makaalis ang mga ito, hindi na niya makikita ang mga ito. Pero wala siyang lakas na magpakita. Kaya tuluyan nang nakaalis ang mga ito, na hindi siya lumalabas sa pinagtataguan. I'm always a loser, landed being a miserable one. Ito na marahil ang singil sa akin, sa lahat ng ginawa kong mga maling desisyon sa buhay. Naiusal ni Marcus, na nakatitig lamang sa kawalan. Sa totoo lang, napabayan na niya ng tuluyan ang sarili pagkatapos. Kapag may makakakita sa kanya, natitiyak niyang hindi na siya makikilala. Malaki na kasi ang inihulog ng katawan niya. Mapait siyang napangiti, kasabay ng pagkasa niya sa hawak na baril, ay tuluyan itinutok ni Marcus iyon sa sarili. Para sa kanya, wala nang silbi ang buhay niya. Masaya na siyang malaman, na nasa mabuting kalagayan ang mag-ina niya, ngunit, hindi niya kayang mabuhay sa mundo ng nag-isa. Kaya heto na ang huling bagay, na sa tingin niya itatapos sa sakit na nararamdam niya. Matapos ang ilang sandali, ay naramdaman na lamang ni Marcus, ang pagtimbuwang ng katawan sa buhanginan. Agad ang pagtilapon ng baril sa may di kalayuan, matapos na bumagsak si Marcus. Marahas siyang kinuwilyuhan ni Timothy, at dahan-daang itinayo. Siraulo ka ba Marcus? Ano ang pumasok sa isip mo, at magpapakamatay ka? Mataas ang tono ng boses na sabi ni Timothy. Nanatili naman tahimik, habang nakatingin sa ibang direksyon si Marcus. Kitang-kita sa mukha niya, ang kawalan ng pag-asa. Nanghihina naman siyang binitiwan ni Timothy. Kuya huwag mo na iyon uulitin okay? Nag-alala rin na pakiusap ng nakababatang kapatid, na si Carol. Agad itong napayakap kay Marcus, natulalo pa rin ang mga sandaling iyon. Ano bang nangyayari sa'yo bro, bakit mo iyon nagawa? Cheer up, narito pa kami ni na Timothy, nasabi naman ni Sean. Matapos nilang may pasok sa loob ng bahay nito ang kaibigan. Hindi nila akalain, na magagawa nitong pagtangkaan ang sariling buhay, dahil sa mga naranasan nitong kabiguan. Ayon kay Carol, ay ilang araw nang tinatawagan niya ang kuya nito, ngunit hindi raw ito sumasagot, at laging nakapatay ang iPhone nito. Kaya nagumpisang mag-alala ang una, hanggang sa napagpasyahan nito, na kontaken silang dalawa. Kung nahuli-huli pa sila, tiyak na hindi na nila naabutan ng buhay si Marcus. Muling nabaling ang pansin nila, nang tuluyan umimik ito. Sana pinabayaan nyo na lamang akong mamatay, mahinang sambit nito. Gago ka ba? Look at yourself Marcus, ibang-iba ka na, nang huli tayong magkita. Bro, gising na, huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Madami pa kaming nagmamahal sa'yo, pangangaral ni Timothy, na yinugyog pa ang balikat ng kaibigan. Oo nga naman Marcus, kung gusto mo ng kausap, narito lang kami, segunda ni Sean, na tuluyan na upo sa tabi nito. Unti-unting naglanda sa mata ni Marcus ang luha. Kaya upang mapatahimik sila, labis ang kaawa nila sa kaibigan. Mukhang nasa sukdulan na ito, at hindi na nakayanan ang sabay na pagkawala sa buhay ng mag-ina nito. Wala akong kwenta, naging makasarili, at bulag ako. Kaya nawala sila sa akin dahil kasalanan ko. Paninisi ni Marcus sa sarili. Kitang-kita nila ang pagkayam nito, nang magkabilang kamao, habang patuloy lamang sa pananangis. Hahayaan mo na lamang ba na mawala sila Marcus, hanggat may buhay, may pag-asa. Lagi mo isipin iyan. Pangungonsola ni Sean. Bro, gamitin mo ang buhay mo sa tama. Kahit hindi ko ka-close si Trisha, alam kong ikakatuwa niya, kapag nalaman niyang napabuti ka, pagkatapos ng pag-alis nila. Isipin mo, darating din ang araw, na magkikita kayong muli.
Sana sa takdang araw na iyon, ay maipakita mong na kaya mong mabuhay, at magbago for good, payo ni Timothy. Natigil naman sa pag-iyak si Marcus. Tila nasaling ang kaloob-looban niya, sa sinabi ng kaibigan. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng anak niyang si Marky. Kung mahal mo talaga ang mommy, hindi mo siya sasaktan. Kung gusto mo talagang magkaayos tayo, at mabuo bilang pamilya, ay ayusin mo muna ang buhay mo. Baka saling mapatawad pa kita, at matanggap na ama ko. Sa hinaba-haba ng panahon, na puno ng pagdurusa rito, ay tuluyan binalot ang sistema ni Marcus ng kaliwanagan. Muli siyang nakaapuhap ng pag-asa na nasumpungan. Alright. Sa wakas nagising ka na bro. Natapik-tapik ni Timothy ang balikat ni Marcus, na bahagya ng nangiti. Masaya ka. Paismid na turan naman ni Carol. Talaga. Galing ko talagang mag-advise pang Papa Jack lang na iiling na nakatawang sabi ni Timothy. Kahit na mas gwapo pa rin si Papa Jack sa'yo. Pambubus ka ni Carol. Huwag ka nga, sinungaling ka rin ano. Wala nang gagwapo sa akin. Lako pa ba, patay na patay ka sa akin. Kaya alam ko, para sa'yo, ako na pinakagwapo. Diba? Diba? Tumaas-taas pa ang angkilay ni Timothy, na nakatingin kay Carol. Agad naman tinampol ng dalaga, ang kamay na pumipisil sa magkabila niyang pisngi, ang yabang mo talaga, Timothy, gigil na hiyaw nito. Pulang-pula ito ng mga sandaling iyon. Tuluyan nagtatakbo ang dalawa, papunta sa dalampasigan. Habang naiwan naman sina Marcus, at Sean na nailang at natatawa sa pagkukulitin ng dalawa. Maya-maya'y muling nagsalita si Marcus. Salamat sa inyo bro, kung hindi dahil sa inyo, ay wala na ako rito sa mundo. Wala iyon, di ba nangako kami dati ni Timothy, na narito lamang kami, at walang mang-iwan. Asahan mo bro, kahit na anong mangyari ay nasa likod mo kami. Nakangiting yuzel ni Sean. Tama ka, sang-ayon naman ni Marcus. Huwag mo sana akong tutularan Marcus, na naduwag ako noon, at labis kong pinagsisihan ang mga naging pagkukulang ko, para mawalan ako ng oras sa babaeng mahal ko. Hindi pa huli, para maisaayos mo ang lahat ng mga kamalian mo, magtiwala ka lamang sa sarili mo, at lalong-lalo na sa mga plano ng Diyos. Napatango-tango naman si Marcus, magaan na ngayon ang kalooban niya. Hanggang sa marinig nila ang malakas na sigaw ni Timothy, sa may di kalayuan. Hoy, tama na nga ang drama. Hindi ako sanay. Sige kayo, kapag tinuloy-tuloy nyo iyan. Baka kayo pa ang magkatuluyan, na aliw na tawag nito. Kitang-kita nila ang pagsampa ni Carol, sa likuran ni Timothy, upang tuluyang matamba ang dalawa. Mukhang hindi naman nasaktan ito, dahil malakas pang nagtatawanan sila. Hindi akala ni Marcus, na unti-unti nang natabunan ang madilim na bahagi ng buhay niya. Malakas ang paniniwala niya, na tuluyan niyang matutupad ang pagbabagong nais na ipakamit sa kanya, ng anak niyang si Marky. Dahil na rin sa tulong ni na Timothy, Sean at Carol. After 5 years, congratulations Mr. Illustra, you established a overwhelming performance, this past few years. Bati sa kanya ni Ginoong Alberos. Isa sa mga sufficient doctor ng Almasawa Industry Incorporation. Sa ngayon, 3 branches na ng No Visual Images ang naidagdag sa naitatag na business ni Marcus sa 5 taon. Naisipan ni Marcus na magpatayo ng sariling business. May mga international company na rin ang kumukuha sa kanilang serbisyo, minsan ay naipapalabas pa sa tanyag na mga cinema industry ang nilalahukan nilang project. Nahirapan man si Marcus sa bagong tinatahak na career, ay hindi naman siya nagpatalo. Minsan na lamang siya dumadalaw sa business ng daddy niya. Ang kapatid niya kasing si Carol, ang pumalit sa kanya sa iniwanan niyang posisyon. Madaming naging pagbabago sa naging buhay niya, matapos ang 5 taon, maski ang mga taong nakapalibot sa kanya ay ganoon din. Magmula nang makidnap si Carol, 3 years ago ay tuluyang nagbago ito. Maging ang best friend naman niya na si Timothy, ay ganoon din. Hindi ni Marcus alam, kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Matapos na mailigtas ito ni Timothy. Hindi na rin naman siya nag-usisa, dahil tila walang balak na mag-share ang mga ito sa kanya. Sa bagay sa isip ni Marcus, ay matatanda na ang mga ito,
kung magkatuluyan ang dalawa balang araw, ay hindi na siya babalakid. Bagamat may pagkaabnoy si Timothy ay natitiyak ni Marcus, na alagaan nito ang kapatid na babae. Muling bumalik ang isip ni Marcus, matapos makamayan nito si Ginoong Alberos. Tuluyan na rin niyang nilisan ang conference hall, kung saan sila nagmeeting ng mga board of panels. Paakay na siya ng kotse, nang maisipan niyang dumaan sa isang flower shop. Naalala niya, linggo pala ngayon, may oras siyang dumalaw sa mommy niya. Magkano miss? Tanong ni Marcus, matapos niyang maiabot sa sales lady, ang white tulip na nakabakoe. 1.5 lang sir, sagot naman ito. Matapos makapagbayad, ay agad na siyang nagbiyahe papuntang Las Pinas. Matapos ang kalahating oras na biyahe, ay tuluyan itinigil ni Marcus ang Mustang sa isang magarang gate. Agad naman siyang pinagbuksan ng security guard nang makilala siya. Good morning Sir Illustra, saludo sa kanya ni Manong Mando. Magandang umaga rin, heto po pala. Dumaan ako sa may shopping store, naisipan ko kayong bilhan yan. Naisagot ni Marcus, matapos saglit na tumigil sa harapan ng station nito. Nanlalaki ang mga mata, na napatitig si Manong Mando sa paper bag na ibinigay ni Marcus. Naku sir, maraming salamat ho rito, magiging malaking tulong ito, sakali sa pag-aaral ng anak ko, nagagalak, at puno ng pasasalamat ang tinig ng matanda. Tuwang-tuwa ito sa tablet na bagong-bago pa. Sa nakikitang katuwaan sa mukha ng matanda, ay napupuno ng hindi matatawaran kasiyahan ang puso ni Marcus. Wala iyon, Mang Mando. Sige ho, mauuna na ako sa loob. Pamamaalam ni Marcus. Masaya naman siyang sinalubong ni Doña Trinidad, pagkababa pa lamang ni Marcus sa kotse niya tuwang-tuwa ito sa pagbisita ni Marcus. For you ma'am, agad na hinalikan ni Marcus, sa pisngi ang ginang, matapos na maibigay nito ang bulaklak. Oh, thank you son, sandali lang, at papalitan ko iyong bulaklak na nasa flower vase sa silid ko. Pamamaalam nito sa kanya. Tumango naman si Marcus, mabilis naman na tumalikod ang mommy niya. Madali rin itong nagbalik pagkatapos. Matapos na mailapag ng isang maid ang 2 kape, at ilang biscuit ay nagumpisang magsalita si Doña Trinidad. Kumusta ang business Iho? Maayos naman ma'am, mapagkakatiwalaan din ang mga employee ko. Sagot ni Marcus. Good to hear that. Si Marky, napanood ko noong isang araw ang vlog niya. Nagulat nga ako, na nakasama ka niya, at ipinakilala ka pa niyang ama. Kumikislap ang mata ng ina pagkasabi niyon. Sa nakalipas na taon, ay pabalik-balik si Marcus sa Amerika, at dinadalaw niya ang anak na si Marky. Bumawi siya rito, sa mga naging pagkukulang niya sa nagdaan na taon, na hindi sila nagkasama. Ikinakagalak din ni Marcus, na laging nagbabakasyon ito sa resort ng sariling ina sa Tagaytay. Unti-unti ay naging maayos ang relasyon nilang bilang mag-ama. Maging sa kakambal ni Trisha, na si Trixie ay hindi siya pumapalya sa paghingi ng kapatawaran dito. Ang mga magulang naman nito, kahit hindi siya masiyadong kinakausap, ay maayos na ang pakikiharap sa kanya. Ngunit kay Trisha, ay hindi pa rin ni Marcus tukoy, kung okay na sila nito. Dahil kibyuan dili siya nito, sa tuwing mapapasyal siya, at nagkakaharap sila. Tila malaki ang naging puwang sa naging pagitan nila, magmula nang lumayo ito sa kanya. Yes mommy, sa wakas makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Dahil okay na kami ng anak ko, nakangiting sagot ni Marcus. Napapangiti naman siyang tinitigan ng Donya. I'm so proud of you Iho, salamat sa pagtanggap, at pangunawa mo sa naging sitwasyon namin ng daddy mo. Kitang-kita ni Marcus, ang pagpuslit ng butil ng luha sa mata ng ginang. Agad naman nilapitan ni Marcus, at niyakap ang ina. Matagal din panahon na natanim sa utak niya, na si Doña Trinidad ang may kasalanan, kung bakit nasira ang pamilya nila. But in the end, napag-alaman niyang dahil sa ama niya talaga, ang naging punot dulo ng paghihiwalay ng mga ito. Di umano'y laging binubugbog ang mommy niya, napakaseloso rin ng ama niya. Mas bata ng 10 taon ang ginang, ngunit napanatili nito ang ganda ng mukha, at katawan kahit yumidad na ng 60s. Kaya grabe na lamang itong paghigpitan ni Don Arturo dati. Hanggang sa hindi na nakatiis ito, nang makakuha ng tamang pagkakataon, ay lumayas ang ginang.
Nagpakalayo-layo ng mahabang taon, nagpakita na lamang ito ng ma-approve ang divorce ng dalawa, may 10 taon na rin ang nakararaan. Masaya pa rin ako, at hindi ka pinabayaan ng ama mo, Marcus. Maya-maya'y nasambit ni Doña Trinidad. Sa pagkakabanggit ng mommy niya sa ama, ay bigla ni Marcus na alala ang napag-usapan nila, kamakailan nito. Siya nga pala ma'am, kinukumusta ka ni daddy? Siguro naman mapagbibigyan mo na siyang kausapin ka. Wika ni Marcus, pagkatapos nitong lumagok sa tasa na tangan-tangan. Matipid naman ngumiti ang ginang, sure why not, for old time's sake. No ika nito. Sabay pa silang napalingon sa may pintuan, nang biglang magbukas iyon at pabalang din isinara. Melissa, dahan-dahan ang pasasara ng pinto, paalala ng ginang sa kapapasok na anak. 19 na ito, may magandang mukha, na binagaya ng natural na kulot na buhok. She have a chinite eye, pointed nose, sensual lips and more ng balat. Tumataas din ito ng halos kulang-kulang na 6 feet, namana nito ang height sa ama na si Don Rogelio, ang ikalawang asawa ni Doña Trinidad. Sa ngayon, ay isang modelo ito sa isang sikat na kampanya rito sa Pilipinas, ang Soraya Modeling Industry. Tinapunan lamang sila ng pansin ng dalaga, halatang nakainom ito. Nailang-iling na lamang si Doña Trinidad, magmula nang yumao ang asawa niya, tuluyang nagbago ng ugali si Melissa. Pagpasensyahan mo na ang stepsister mo Iho, marahil nasa bad mood lamang iyon. Nagpapaumanhin na sabi ng ginang. It's okay ma'am, aalis na rin ako. May dadaanan pa ako. Okay Iho, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Paalala nito kay Marcus. Thanks ma'am, I will. Pagpapalam nito sa ina. Inihatid na si Marcus ng ginang sa may pinto, nasa huling baitang na si Marcus ng hagdan, nang muli niyang marinig ang tinig ng ina. Siya nga pala Marcus, napag-usapan namin kamakailan ng padrino mo, na si Roscoe ang tungkol sa pag-approve ng korte, sa annulment ng kasal niyo ni Trisha. Nasabi na ba niya iyon sa'yo? Hindi agad nakapagsalita si Marcus, actually wala pa siyang balita roon. Pero ngayon, confirmed na ang tuluyang, pagwawalang bisa ng kanilang kasal ni Trisha. Are you okay son? Maya-maya'y tanong ng ginang, sa blankong mukha ng anak. Yes of course ma'am, sige aalis na po ako. Tumango na lamang ang ginang, tinanaw muna nito ang pagmamaniobra ni Marcus sa kotse. Bago tuluyan pumasok sa mansiyon. Napapaisip pa rin si Doña Trinidad, kung bakit pumayag si Marcus sa kahilingan ni Trisha, na ipawalang bisa ang naging kasal ng dalawa, may 5 taon na ang nakararaan. Halos patayin nga nito ang sarili, nang iwan siya ng mag-ina nito. Muntik pa itong magpakamatay, dahil sa labis na depresyon at pangungulila. Hinihiling niya lang na sana, tama ang naging pasya ng binata. At dito na po nagtatapos, ang ika-6 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.